Keynote. Ang maganda rito, in fact, ang lagi naming lokohan ng mga consultant, na pressure si Microsoft. Kasi hindi naman dati ganun kaganda yung mga animations niya, right? Si Keynote yung nag-pressure sa kanya sa totohanan lang. I'm also Microsoft ambassador, so walang issue sa akin yan. Pero malinaw sa aming mga consultants na talagang si Apple na nag-pressure kay Microsoft para gumanda rin yung mga features niya. And again, walang issue doon. Kasi yung tablet o yung iPad, pwedeng i-entertain both Microsoft and iOS. Kaya walang magiging problema ako. Okay? And katulad ng dati, pwedeng gumana yung PowerPoint mo. In fact, dapat gamitin ko yung phone ko sa second part, kaya nalaman ko 2 hours lang pala ako, kaya hindi ko na ginamit yung phone. Okay? And then, ang maganda rito, kung ang worry nyo, paano yun, sir? Eh di, pag binago yung file, hindi ko na alam sino nagbago. No. Color-coded ang bawat bata. So, kung si student A yung nag-add ng part na to, blue siya, green, violet. Hindi mo uubusan ng color si iPad, huwag kayong mag-alala. Okay? So, pag kinlink mo yung item, lalabas doon may parang line na pa-L na baliktad, andun yung name ng student, sinong nag-add, nag-edit, at nag-delete ng mga parts na. Collaborative. Right? Hindi na dito lalabas yung PowerPoint ginawa ng leader na. Or yung project, yung leader lang ang nagpuyak, nagreklamo yung parent, at mas mababa yung grade ng anak. Agree? So, collaborative. At the same time, maraming mga templates available na pwede kayong i-explore. Okay? Questions? Okay? So, kung tinatanong, isa pa pala, iMovie. Ang maganda sa iMovie, may dalawang features dyan. May trailer at may full movie. So, pag trailer, ando na yung template, I think magkakaroon tayo ng separate session for that. Kasi hindi po talaga kaya ng 2 hours yung lahat ng mga pinagdadadaldal ko kanina dito. Magkakaroon tayo ng separate session. Yung 2 days yun, talaga mag-hands, hindi ako hihingalin at magkakatatakbo-takbo para matapos ko yung buong slide presentation ko. Okay? Pero yung core apps na yan, magkakaroon tayo ng separate discussion and training for that. Okay? Now, tanong. Papalitan na ba kami, sir, ng mga iPad na yan as teachers? Sir, mawawala na ba kami ng trabaho? Sir, bababa na ba ang number of demand ng teachers sa mundo? Ang sagot ko dyan, teachers, no. But to end my discussion with you, ito yung realistic point of view na dapat natin tugunan. Altogether, for sure, teachers will be teachers. Tayo pa rin ang magpa-facilitate ng learning, tayo pa rin ang maggagawa ng mga lesson guides, etc. But we need teachers who can prepare the learners in the real life situation. Kailangan natin ng teachers na mag-upgrade to set the correct standards for real life learning from our students. Okay? So, para lang magkaroon kayo ng proper note-taking, kumbaga, ito yung ilan sa mga applications na diniscuss ko sa inyo. Ewan ko kung yung iba na discuss ko, isulat nyo na rin, pwede nyo i-explore. Pero ito yung ilan sa mga applications na super naging helpful sa akin as a teacher, and for sure, magiging super helpful din sa inyo as a teacher. Okay? May natutunan ba tayo sa 2 hours? Masaya ba? Okay, ako yung nagsakripisyo, ako yung napagod, no? Okay? Pero okay lang. At least, magagamit natin ito sa mga respective classrooms natin. Okay? Okay ba tayo? So, thank you in behalf of De La Salle Santiago Isabel School, Apple Incorporated, and iStudio, ano ba, 84? 84, thank you very much for your time, and I hope to collaborate with you soon. Thank you very much, and God bless you.
na-explore namin kanina yung pangalan. Yung dissection for frogs. So, yung mga ibang mga bata kasi na gusto na nagigil sa frogs. Actual dissection. So, we could use it as, what we call this, discussion prior to the actual dissection para alam na nila. Although, yung some of the colors kasi, hindi yung actual na color sa frog. So, yun yung i-pinpoint namin. Kasi yung nandun sa, of course, sa computer, ano na siya, artificial color. Actually, pwede yung gamitin. Kaya lang, ang purpose, kasi ganito yan, ang apps ng Apple, bago i-release, may tatlong processes yan. First, dadaan muna yan sa mga Apple Professional Development Consultant sa amin. Pag na-approve namin yung app, tsaka pa lang magiging beta app yan. Familiar kayo sa mga apps na may beta na nakalagay? So for your comments and etc., then bago pa lang magiging full blast or full implemented yung mismong application. Ang purpose bakit hindi siya actual color for proper identification. Kasi yung totoong color ng frog, hindi visible dun sa mismong gadget. So ginawa ng color-coded para pag diniscuss ng teacher, para hindi libo-libong palaka ang mamamatay. Diba? Isang palaka lang ang magsasakripisyo ng kanyang buhay, the rest, iPad na yung nagagamitin natin. Diba? Plus, isa pang pinaka-favorite kong part, sino yung nahihirapan magturo ng atom? Diba, drawing kayo ng drawing, bilog-bilog yung mga bata. Ano ba yan? Gamit yung app, actual na atom, plus mga chem teachers, kailangan bang sumabog ng inyong laboratory para malaman ng bata pag ang tawag doon, element na ito, pag kinumbine sa isang element sa sabog, kailangan mo may magbuwis ng buhay para malaman nilang nakasasabog ang elementong ito. So gamit yung app pwede din. In fact, kung sino yung pinaka-hindi dapat kabahan, science, English, at math. The rest will be creative enough sa pag-implement sa classroom natin. Okay? Thank you, ma'am. Okay, that was a good exploration on your part, or at least na-clarify ka agad on the reason why that is color-coded. Okay? So thank you, Sir V. Now let's move on to the next department. Of course, ang Filipino department. Sino kaya ang mag-volunteer? Tinuro si Miss Esco. Miss Esco, tinuro ko na yung coordinator. Oo. Yung mga fantastic na pag grade school yun. Sige ako na lang, lagi naman ako naitutuloy. Bilang guro sa Pilipino, no, napakarami kong natutunan mula sa inyo, lalo na yung tama yung sinabi nyo, yung fantastic talaga. Kasi pag Filipino subject na nakikita mo yung mga bata na parang inaantok na kasi yung thinking nila pag Filipino boring. So kapag gagamitin natin yung ganitong klase, lalo na kapag Noli at Tangere, no? Tapos yung Florante at Laura. So ma-excite sila kasi imbis na sila ngayon yung kumikilo sa pagkasadala kasi masyado ng common, gas-gas na. So pwedeng katulad nito, sila yung gagawa ng karakter na gusto nila. Pero hindi sila yung magpe-perform, kundi yung ginawa nila through technology. Salamat, Dinang Lalilin. So we expect more engaging activities from your class. Pero, Sir Henry, could you address yung question ni Teacher Esco? Sabi niya po kasi kanina na mas applicable itong mga apps na to for high school. Actually, mas maraming apps for grammar. Super given. Ang daming. Ang gagawin nilang teachers pag unang day na deliver yung iPad, just go to App Store, then go to Edu apps, educational apps, hindi nyo mabibilang. Sobrang dami. Sa Filipino, lalo na sa pakikinig at pagsasalita ang daming available. So, ang context kasi talaga itong sa akin ay high school. Pero kung grade school, kasi yung grade 7, halos grade school pa rin yun. Yung Toontastic, yung Comics Head, etc. pwede na explore. At huwag natin maliitin ang grade school. Sobrang galing nila. Kasi language, kung language and language lang, mas language ng grade school yung generation na ito
compared to the high school group. So, ang kailangan lang natin gawin, explore possibilities. Okay? Thank you. Yeah, so, Miss Esco, ha, marami po po sa grammar, etc. Now, we're going to move to the next group. It's going to be the soft side department. Sino ang pwede magsalita? Ako ang topic mo ay gender and sexuality. Ano kayang app ang available para dyan? Oo. Insights. Tanong po ako, gagamit na po ba kami na? Wala po ba? Para kasi magkakaroon. For this year, there's a plan for the school to purchase 50 iPads, and then based on your needs, the IT department will be bringing it, delivering it to your classroom. So you just have to decide that all of your students will be able to use it, and of course, it has to be answered ahead of time. So that's the plan. So, iPad card system ang tawag. Sacred School, ganun yung ginawa sa first year ng implementation. Insight. Most time na, di ba? Makapagisip. Pero sa amin po, sa larangan naman, ng social studies, medyo challenging din, lalo na sa pagtuturo ng kasaysayan ng Pilipinas, lalo na kasi mga app na yan, kumbaga ng konteksto, lalo na sa mga, ilan sa mga issue sa pagkasaysayan, halimbawa, sa mga asawa, yun yung tipong medyo mahirap hanapin siya, given na marami din kasi mga resources, like mga opinions, and pero kami, challenge namin is gamitin yun, lalo na yung paghahanap. Lahat po ba ito ay free? Free apps lahat ito. Kasi medyo, I think, dati po is medyo, Actually, pwede i-explore ng social studies group yung graphic organizer app. By graphic organizer, everybody check your iPad. Hanapin nyo yung graphic organizer app. 100 mahigit na mga templates yung available dyan. Pwede nyo gamitin sa mga discussion, sa mga output. Kasi ganito teachers, yung content, sa inyo pa rin nanggagaling as teachers. Yung iPad, gagamitin natin as tool para mas maging efficient yung classroom discussion natin. So, kaysa pong period, lecture, gagamit tayo ng mga apps para mapadali naman ng konti yung buhay natin. And at the same time, mas magkakaroon ng mahabang recall yung bata dun sa napag-aralan. Bawa, after mong talakayin yung kasaysayan ng Pilipinas, gamit yung timeline 3D, ipapakita nila ano yung naging kasaysayan. So, check mo na intindihan ba nila yung lesson ko o hindi. Kesa, ang exam mo, tama o mali, A, B, C, D, etc. Gagamit ka ng mga iba't ibang apps to check kung may naging understanding sa lesson proper. Per subject particular. But agree ako, challenging yan sa mga Filipino-based lesson kasi foreign ito, pero ako na yung patunay, Filipino teacher ako, nakasurvive tayo using the tool. We need to be creative as teachers. Okay? Thank you. So, maganda, no? Yung 3D, yung kanilang timeline 3D, no? So, you could actually embed yung mga links and actually mga video clips, 30 seconds, which is going to make the lesson more interesting. Okay, si Miriam kanina pa nagtataas yun. Huwag na lang siya. Okay, si Miss Miriam. Just looking at me since a while ago. Hello, sir. Thank you very much for giving this seminar to us. I'm really very excited to use all of those apps, sir. In fact, last year when we had the Google account, when we had the Google Classroom, I was really very thankful because whenever I teach or whenever I ask my students to send their essays, yung mga parts ng kanyang researches, it's so easy for me to check and edit their works. So when I saw all of these apps that you presented to us a while ago, I'm really very excited to use them. However, ngunit subalit tatakwat. I don't have an iPad, sir. I think if the school can, ayun pa, may manarinig po ako dito, if the school can help us purchase an iPad,
Sana, kung pwede. Okay, to be honest with you, after this seminar, mag-meeting kami nila ma'am. May mga proposal waiting for you guys, don't worry. Siyempre hindi naman pwedeng parang nag-offer ako ng pulburo, tapos hindi nyo naman matitikman, di ba? So, nasa process, and in fact, yung pag-purchase pa lang ng school ng 50 iPads na one cart, sobrang laking step na yun. Pero, tulad ng naging discussion natin kanina nila Miss June sa baba, ang idea is dapat 1:1 initially meron yung mga teachers. At yun yung long term. Kasi mahirap mapasok sa apoy na hindi tayo nag-isip basta-basta. Mahalaga, dahan-dahan. So, magkakaroon muna tayo ng mga pilot implementation bago tayo mag-full blast. Pero as teachers, kayo yung nasa number 1 ng pila kasi kayo yung dapat ma-prepare bago i-full blast to implementation. But guaranteed, i-discuss nila sa inyo, hindi muna ako pwede mag-discuss ng mga details kasi baka hindi na ako makalabas ng buhay. So, pag-uusapan po namin. Pero, nasa direction ng school yan. Don't worry. Pero, yun yung mahalaga. Excited yung teacher. Kahit may iPad kung hindi ka excited, walang sense. Okay? Thank you, ma'am. Okay, thank you, Teacher Neria. Now, at this point sa Smart Department, paano niyo nakikita ang paggamit ng different apps, no? For music, arts, PE. Sobrang dami. Yung music, name it. Lahat ng instrumento meron. Sports, di ba nag-BBNI kayo? Ngayon yung app na individualized, makikita pa nila yung progress ng kanilang visually, okay. Di ba lahat yan? Common yan, buong PE. Tama? Day 1, BNI. May app for that. Di ba? Available. Igaganyan lang nila yung, ipipress lang nila yung, itong hintuturo nila doon sa mismong bilog, malalaman yung heartbeat nila. Makukuha. Ituro nyo muna yung basic, bilang versus yung technology based. Diba? Pwede po. Okay? So, anyone from the Smart Department? Si Vince ulit eh. Anong palo? Maganda yung sa app na iWork. Siguro even sa smart kami, pwede namin magamit yung iWork. Ano yung smart? Isa short kayo ha, hindi mape ha. Smart. Smart Group, ginawa ang iPad para sa inyo. Maniwala kayo sa akin. Ang daming available apps. In fact, GarageBand. Search for the GarageBand app. Sa school, nakakatawa yung mga bata nagko-concert iPad. Iba-iba. Pwede. Explore natin. In fact, next time, sinabi ko nga kalamang, baka pwedeng ma-invite kayo, 1 per department. Mag-visit sa Zubel, sa SparkN, para maka-observe kayo, 1 classroom yung subject nyo mismo. Paano i-implement. And yun yung next step. Next step natin yung PD Bootcamp, mahahappy kayo, depende sa area nyo. 1 room for humanities group, 1 room for arts and design, 1 room for STEM, 1 room for accounting, business, management, yung mga TLE, etc. May ganun tayong process. Pero maniwala kayo sa akin, Smart Group kayo ang number 1 client ng app na yun. Okay? Exciting. Okay, I think we're on to the next department, the math department. Almost done. Well, we already experienced the quick math a while ago, so that really works well for mental math. But I'm really contemplating on, kasi my question is really, if we have so much technology now, why do we need to spend so much time teaching the rigorous application of formula? Kasi in my head, kaya naman gawin sa Excel yan, kaya naman sa numbers. So why not just teach the numbers, the Excel part? They know the rigor, they know a little bit, but we'll focus more on analysis. Once you have the data, just analyze it. Kasi the kids nowadays, they need to know how to analyze. Agree, sir. In fact, yan yung magre-result sa libu-libong competency ng mapangarap na DepEd. Agree? Agree? Ang dami na gusto mo meron ng DepEd. O, ito na yung solusyon. Tama?
Kasi sa totoong buhay eh. In fact, kahit sa College of St. Emile, natuto na sila. Yung mga architecture, mga engineering courses, actual instrument na yung tinuturo. Without letting go the basics. Mahalaga pa rin madaan ng konti mga basics na yan, pero dapat mas expose sila sa ano yung reality. Para mawala yung mga thinking na, pag bumili ba ako ng kamatis, sasabihin ko bang paano? Can I buy X plus Y equals 2? Baka sampalin siya nagtitinda ng kamatis, di ba? Nakakatawa na rin yung reality, tama? Kaya agree ako sa sinabi ni Sir. May mga apps na pwede kayo explore, GeoMath Pad. Marami, sobrang dami sa math din. In fact, wala na kami nung hinihila-hilang board, yung graphing board, kasi pag project, glass board, doon na nagpo-point. Tsaka according to math teachers, mas accurate gamit yung app. Kasi as math teacher, minsan tumatabi niyo yung drawing mo, di ba? Eh, di naman lahat ng math teacher magaling mag-drawing. So dito, scientifically correct din yung mga math equations na ituturo mo sa bata. Okay? Agree ako din, sir. Thank you. Right? So, exciting, no? So, let's move on to the next department. Chinese, sir. Chinese department. Upo muna ako. Meron. In fact, may mga apps na ngayon tuturuan ka ng different languages. Hindi na lang Chinese, may Mandarin, may Nihongo, so pwede nyo magamit. In fact, matututo sila ng Chinese level 1, 2, 3, may ganong apps na available. Meron po. Listening. Kasi ang wika, Filipino teacher, ang wika ay natututunan sa pakikinig ng tunog. At doon magagamit yung application. So possible din. Meron po kaming dine-develop, i-share ko sa inyo soon. Meron. Kasi, soon, may i-introduce din ako sa inyo yung iTunes U. Yung iTunes U, iTunes University. May mga readily available na mga modules na doon. Free. Walang bayad. So, halimbawa, Noli, Fili, Florante, Ibongadana, may 4 modules available. Just explore itunesu.itunes.com. May, pwede nyo pong tignan sa app nyo, i-swipe down nyo ulit, tignan ko sa iPad ko dito kung meron. Okay lang ba yung time natin? Di ba ako overtime? Ganyan tayo, pag masaya, okay lang. No? Pag inaantok na kayo, gusto nyo nang matapos yung speaker nyo. No? Ayan. Meron po dyan. Buksan nyo yung iTunes U. I small letter, tune with S, then U. Ang daming available. Connect ako ha. Tingnan nyo. Ayan. Tingnan nyo po sa screen. May module for Health Without Border. Post, andyan na yung buong activity. Diba? Ang spoiled nyo nga, sabi ko sa inyo eh. Meron din, hindi lang downloaded dito, sana meron yung Florante, Ibongadana, Special Filipino, meron po. Available na po lahat. Halimbawa, Life, Science in Action, How Science Work, may video, mapapanood nyo na dyan automatic. Diba? Embedded na, buong module na to, magtuturo na lang kayo. Citizen scientists from the Western Cave Conservancy Diba? discovered a So, large oddly sige, para makonserve lang yung time natin. Southern Oregon. They sent it to scientists in California. Okay, so kung ang tanong nyo, sir, halimbawa walang app na available, may iTunes yun. Nandiyan na yung buong module, nakalagay ilang weeks tatakbo yung lesson, lahat ng materials nandiyan na, ang gagawin nyo na lang, assessment. In fact, yung mga modules na ako yung gumawa, may assessment na rin. I-modify nyo na lang. Okay? So, yan yung sagot ko sa mga concern nyo na wala ba for my particular subject. I-explore nyo lang. So, pag binalikan natin,
Sa library, ayan po lahat yung mga modules. Ito yung mga dinownload sa app. Pero, pwede pa kayo mag-add pa. Marami pa kasi hindi naman lahat bawa ikaw. Pag hindi applicable sa'yo, delete mo na. Upload mo yung applicable module for you. Okay? Thank you. Okay, so the last but not the least, of course, the ECD department. Applicable po ba sa maliliit na bata itong ating mga apps? Ano yung ECD, ma'am? Early Childhood Department. Early childhood. May sagot din ako siya. At what age, sir? Is it, what about the 3 years old? Can they use the iRead apps there? Yes, ma'am. Actually, Pilipinas kami medyo conservative about it. Pero ang Davao, Holy Child College of Davao, I think it's a Christian school also. Sila yung unang school na gagamitin ito from kinder up to senior high school. Why? Proven na kasi na yung mga bata, sino yung mga babies dito na maliliit pa? Pag nag-iPad, di ba, kung ano yung sinasabi ng iPad, ginagaya nila, yun nga lang, dapat blended. Meron pa rin basic, may mga happy activities lang na gagamitin kayo sa bawat period. So, halimbawa, familiar sa learning stations? So, may isang learning area, natin yung iPad nila. Or discipline, para kinder pa lang matuto na. Ilang oras ang klase ng kinder? 4 hours. 1 hour iPad activity time, 3 hours walang iPad. Para yung discipline, malinaw sa kanila na ang iPad hindi buong buhay yun yung hawak na wala ng tigilan. So yung media literacy will happen as early as kinder. Right? Kasi wala na tayong may tatago. Pamangkin ko 3 years old, kinuha yung iPad ko, mas marunong pa sa nanay niya mag-iPad kaysa sa nanay. So, papasok yung school, media literacy. Doon lagi ang focus natin. The discipline behind media. Okay? So, thank you, ma'am. How do we control children, like especially in the elementary and high school, if they would explore other, like those who really like to play games? Ma'am, ako, hindi ako medyo liberal ako about it. Ginagamit ko yung games for activities. Kailan pumapasok sa bata yung ang hilig niyang maglaro? Pag bored na bored siya sa lesson. Maniwala kayo sa akin, pag maganda at exciting yung activity, hindi mo kailangan i-control yung discipline. Kailangan lang ng consistency as a teacher. Kapag sinabi niyo sa bata, tago ang iPad, tago. Minsan kasi tayo teachers may tendency tayo, tago ang iPad. Pag may isa, dalawa, dineded na natin. Dapat consistent. Pag sinabi mong tago, malinaw sa bata na itatago ang iPad. Consistency. And hanggang grade school gano'n. In fact, sa Subel, ang ginawa namin sa grade school, meron silang bag for iPad. So si teacher, di ba may 1, 2, 3, may dinagdag 4. Ibig sabihin nun, pasok si iPad sa bag. So magiging routine-based din yung approach. Right? So, nasa creativity ng teacher paano i-implement yung program. Ang isa sa naging helpful sa amin sa Zobel, professional learning community. Ano yung sabihin nun? Uupo kami as a level, ano yung mga concerns? Anong address natin dito? You need to talk as a level. Hindi pwedeng kanya-kanyang buhay. Dapat among the teachers, meron kayong common implementation sa program na ito. YouTube, may YouTube for kids. So ang gagawin nyo, for grades 1 to grade 3, 4, make sure na ang YouTube ay YouTube for kids. So kahit yung mga app developer, gumagawa rin sila ng way to help our teachers sa implementation ng program. So yun po. Nasagot ko ba yung tanong mo, ma'am? Okay.
Okay. Yun yung common problem. Ang teacher, nung unang year namin, lahat na lang IT. Ilan lang yung IT. Right? Kayo as a teacher, dapat matrain din kayo sa troubleshooting na tinatawag. Don't worry. Yung mga bata nyo, tutulungan kayo. Believe me. Huwag ma-offend kapag yung bata, "Ma'am, can I help you?" Atrebido, sit down. Hindi ganon, ha? Collaboration. Mismong bata nyo, kasi hindi ako pilot teacher ng iPad, ha? 3rd year na ako nag-iPad. Day 1, "Sir, hindi ka marunong mag-connect, no? Ako mag-connect ng iPad mo, sir." Okay, go ahead. We learn from our kids. So eventually, magiging collaborative na rin yung approach ng IT, teacher at estudyante. Right? Tulungan. Hindi nyo pwedeng sisihin yung IT all the time. Kailangan as teacher, tsaka ito yung maganda. Ganito kasi yan, i-chismis ako sa inyo. We learn from LaSalle Green Hills. LaSalle Green Hills implemented the program using Samsung tablet. Nauna sila sa amin, honestly. Inulan sila ng reklamo. Alam ni ma'am, natatawa si ma'am sa likod kasi diniscuss yan sa SparkEd. Sobrang, alam mo yung IT department, parang divisoria. Sa Zubel wala pong gano'n. Kasi, yun yung isa sa kinonsider namin why we invested sa iPad. Kasi walang tech problem masyado. Ano lang ang problem? Yung mga nagsusuicide na iPad. Babagsak yung iPad, basta ganyan. Kaya, ganun po ang mga bata natin. Kaya, ang ina-encourage ko ay iPad mini. Why? Mas handy sa bata. Kasi yung malaking iPad bagsakin. Sorry, tech group ha, nagbigay ako ng info. Pero ako ang suggestion ko, iPad mini. Kasi mas handy. Kayo as teachers, walang problema yung ganyan kasi mas responsable kayo. Mas alam niyo yung value ng babayaran yung iPad. Diba? Yung iingatan mo yung iPad kasi kakaltasahin ko bawat sahod. Diba? Yung mga bata ay nabasa, "Mom, buy another one." Kaya dapat mas practical yung iPad mini. Okay? Thank you. Mabuti na sabi mo yun, Ma'am. Okay, so one last question if there is. Kayo nag-overtime, hindi ako 11 Okay, sakto so kung wala na, I think Okay, thank you very much, teachers. so. Thank you so much, Mr. Henry, for sharing with us your expertise here on the topic iPad for education. Okay, this certificate of appreciation is given to you this June 5, 2017 at the LCF 4th floor, Makati Christian School, Makati City. Makati City, given this 5th day of June 2017. Signed by Executive Director, Ms. June Genevieve Sebastian.
code